أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I am Ashraf S. Gumaga from Group 2 and I'm going to discuss the second state establishment. This stage represents the era of the righteous caliphs and the major Sahaba, companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It extends from the Caliphate of Abu Bakr 632 to 634 current era to the Islamic State. We rapidly expanded during the first 20 years of this stage to include Syria, Jordan, Egypt, Iraq, and Persia. Therefore, ang panahon na ito ay ang mga panahon ng kalip at ang mga pangunahing sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ito ay umabot mula sa kalip na si Abu Bakr noong 632 to 634 current era. Hanggang sa Islamic State ay mabilis na pinalawak sa unang 20 taon na yung yugtong ito upang isama ang Syria, Jordan, Egypt, Iraq at Persia. Kaya ang mga Muslim ay biglang nakipag-ugnayan sa mga ganap na bagong sistema, kultura at pattern ng pag-uugali kung saan ang particular na solusyon ay hindi matatagpuan sa mga batas ng Sharia. Upang humarap sa maraming problema, ang mga kalip ay lubos na umaasa sa mga desisyon sa pamamagitan ng pinagkasunduan ng ijma, gayon din sa ijtihad, kung saan sila ay sinanay ng propeta sallallahu alaihi wasallam habang sila ay kasama niya. So habang kasama nila ang propeta, sila ay sinasanay nito pagkatapos ng kanyang paglipat sa Madinah. At sa kurso ng kanilang malawak na paggamit ng ijma at ijtihad, ang mga kalip na ito ay nagdatag o gumawa ng mga pamamaraan na kalaunan ay naging batayan para sa pagsasabatas o pagsasagawa ng batas sa Islam. Iyon ay ang tinatawag na fiqh. And in this section, we shall examine in some detail the problem-solving procedures developed by the righteous caliphs and the general approach used by individual Sahaba in making deductions. So, sa stage na ito, ating aalamin sa iilang detalye ang mga pamamaraan sa paglutas ng problema na binuo ng mga righteous caliph at ang pangkalahatang pamamaraan na ginamit ng individual na Sahaba sa paggawa o paano nila ginagawa ang pagbabawas ng problema nila noon. Susubukan din nating ipakita kung bakit ang panahong ito ay medyo malaya at ang mga susunod na panahon. At dito mapapansin natin ang iilang mga katangian ng fiqh noong panahon. Ang ilan sa mga ito ay malalakas at ito ay kabaliktaran sa mga sumunod na pag-uunlad sa batas Islam. So, mas malakas ang katangian ng fiqh noon kaysa sa mga sumunod na panahon. Dito na lamang po. Syukran wa salam.